Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at patuloy na aming welcome ang lahat nating mga tagapakinig dito sa programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Sorcerer Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras na pagtatalakay ng Torah portion ngayong hapon ito at kung saan habang tayo ay nagpapahinga kasama ang ating Panginoon na patuloy na nag-aanyaya sa lahat ng tao. Actually, para sa lahat ng nilalang. Kahit po ang mga hayop ay inaanyayahan, inutusan din ng Panginoon na kahit yung mga dapat nagpapaligo. Lalo na yung mga working animals. At kung ito po ay isa sa mga napakalagang utos ng Panginoon, kahit ang Panginoong Yeshua ay ginagawa niya po ang pamamahinga sa araw ng Sabat. Kaya nga sinabi po niya sa lahat ng mga mananampalataya sa Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So kahit sa araw ng Sabat, tayo po ay ang pamamahay hindi lang physical, kasama po yung ating spirit, ang ating soul na namamahinga habang lalo na kung tayo po ay nakikinig sa Torah portion ngayong hapon ito. At mismo ang Panginoon sa kanyang kapanahunan ay siya din mismo ay nag-observe ng Sabat. At kagaya po sa patuloy na pinapaalala po natin ito sa Lucas 4:16, ang Panginoong Yeshua ay nag-observe ng Sabat bilang pagsunod sa kautusan. At siya ay pumunta sa Nazareth kung saan siya ay lumaki at gaya ng kanyang nakagawian. Sa araw ng Sabat ay pumunta siya sa sinagoga at doon ay nagbasa ng Torah. At para din po sa ating mga bagong listeners, ang Torah ay tumutukoy sa unang 4 na libro ng lumang tipan ng Biblia, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Ito ay taunan at matapat na binabasa ng mga mananampalataya bilang pamantayan sa pamumuhay at sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga nilalang ng Panginoon. Yan po ay pinahayag ni Joshua sa chapter 1 verse 8. Ang aklat na ito ay kautusan at ang aklat na ito ng kautusan ay hindi dapat mahiwalay sa inyong mga bibig, kundi iyong pagbubulayan ito araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat sa pamamagitan nito ikaw ay magiging masagana at matagumpay. We are on the right path kapag ginaganap po natin ang mga bagay na ito, lalo na pag-araw ng Sabat. Okay po, ako po yung lingkod si Sir Debbie Porrello with Brother Richard Cecil sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Okay po, so para sa opening summary natin, ang Torah portion natin ngayon ay mababasa sa Deuteronomy chapter 31, verse 1 hanggang 30. Pinaka maikling Torah portion natin ngayon. Usually, 45 chapters. Pero ito, one chapter lang. And then, ang pamagat po nito ay violet, which means he went. Siya ay humayo. Ang pamagat na ito ay halaw sa unang verse. First verse ng portion. Okay. So Moses went. At humayo si Moses. Hindi po. Napaka-short portion. Pero meron po tayo ditong tatlong tutuunan ng pansin. Yun po ay yung pagiging successor ni Joshua, successor ni Moses, at ang pagbabasa ng mga batas every 7th year. Then Moses and Joshua received God's charge. Yung mismong pagpapahayo ng Panginoon kay Joshua. So alamin po natin ang lahat ng ito. Bago po ang lahat tayo muna po ay manalangin. Pangunahan tayo ni Brother Richard.
Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli niyong binigay sa amin upang gabi po ay makapag-discuss ng inyong salita. At nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong Parsha Bayelak. At ito ay pag-uusapan namin sa napapanahon ngayon. Dahil ang Shabbat na ito ay tinawag nga pong Sabbath of Return. Nawa, Panginoon, ay maintindihan at maunawaan ng mga makakapakinig ng inyong mensahe na ang inyong mga tinawag ay manumbalik ah, at bumalik sa iyo sa tamang daan, sa paggawa ng iyong mga kautusan at magbigay ng karangalan at papuri sa inyo dahil kayo lamang po ang may karapatan na tumanggap nito. Nawa pagpalain niyo po ang radio station na host namin for the program at nawa Panginoon ang mga makapakinig ng inyong mensahe ay ito po ay manahan sa puso nila ang puso naming lahat ang inyong salita at ito nagbunga ng mga magagandang gawa na magbibigay ng kapapurihan sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan namin Panginoong Yeshua. Amen. So, Parsha Bayilek, ito ay ibig sabihin siya ay humayo, katulad nga sinabi ni Sister Deb, at maiksi lang ito, pero malaman. Deuteronomy 31, 1 to 30. Ang unang ano natin dito ay yung ah, makita natin bakit hindi nakatawid si Moses. Despite na naging faithful siya sa Panginoon ng matagal na panahon. For 40 years sa desert, talagang ang Panginoon mismo nagsabi na noon nung kinontra siya ng kanyang sariling ate niya si Miriam at kuya niya si Aaron. Um, Sinabi pa nila na bakit? Siya lang ba ang kinakausap ng Panginoon? Tayo rin naman kinakausap. Talagang kinakausap din sila Aaron at si Miriam, no? Ay ngayon na principal's office sila ngayon, napatawag sila sa tent of meeting at ang sinabi ng Panginoon sa kanila, kapag may propeta sa inyo sa inyong kalagitnaan, kinakausap ko sila sa pamamagitan ng panaginip, ng mga pangitain, visions, mga dark sayings, yung medyo malalalim na na kailangan pa ng malalim na interpretasyon, sabi niya. Pero si Moses na napaka faithful sa aking buong bahay, sabi niya, ay kinakausap ko ng harapan, face to face, at diretsong salita, yung hindi mo na kailangan masyadong i-interpret diretso literal. Tapos sabi niya, hindi kayo natatakot kay Moses. Nagalit ang Panginoon sa mga older siblings ni Moses. So si Moses, napaka-faithful niya, napaka-humble and everything. Pero dumating siya sa point na nagalit na siya. Ito nga yung galit na nag-lead into sin. Na ano niya Kaya ang galit itself, hindi ito kasalanan. Nagiging kasalanan lang ito kapag nag-lead siya sa sin, naggumawa na tayo ng action dahil galit na tayo, or nagkim-kim na tayo ng galit. Yung hindi ka na forgiving, yan, nagiging kasalanan na siya. So, si Moses, napag-utusan ng Panginoon na kausapin yung bato para magbigay ng tubig. Ang ginawa niya, sabi pa niya, in-announce pa niya, tingnan niyo kung anong gagawin ng Panginoon sa inyo sa katigasan ng ulo ninyo. Ito, pinalo niya 2 beses. So, lumabas naman pa ang tubig. Hindi siya ipinahiya ng Panginoon. Hindi siya pinahiya ng Panginoon. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, nung sila na lang, sabi niya, hindi mo ako binigyan ng karangalan sa harap ng maraming tao. Instead na magbigay ka ng glory, hindi mo ako binigyan ng ano.
So, hindi ka na makakapasok sa land of promise. Tapos, ang cost nun, ang immediate cost is namatay si Aaron. So, um, nag-plead si Moses ng maraming beses ayon sa mga sages. Umabot ito ng mahigit 500 times. I don't know how true it is, pero I'm sure nagmamakaawa siya sa Panginoon. Dumating ang Panginoon, sinabi niya, dumating sa punto, sabi ng Panginoon, tama na yan, tigilan mo na, dahil hindi mangyayari, hindi mangyayari yan. Ikaw ay mamamahinga ka na sa iyong mga amain. Kasama mo yung mga amain. So, in short, na, na ano na siya, na terminate ng kanyang contract. Kaya meron transition sa leadership dito na makikita natin. So, sinabi niya sa mga tao na hindi na siya makakasama. 120 years old siya. Sinabi niya 120 years old na siya. So, anong lesson sa atin yan? Um, Una, dapat yung galit, wag tayo magkakasala dahil sa galit. Minsan, kailangan natin mag-deep breathing. I-ano muna natin ng konti. Sarili natin, ihiwalay natin. Maski ang Panginoon eh. Ang Panginoon, nung nagalit siya dun sa magkapatid, umalis siya eh. Nag-walk out kasi baka mapatay niya eh. Baka mapatay niya, kung ano pa magawa niya. Lumayo muna siya. Kaya minsan, kapag may away at may nag-walk out, hayaan mo na lang muna. Kasi pag sinundan mo pa, baka lalong lumala eh. Hayaan mo na, or ikaw muna magpahinga, walk out ka muna. Relax muna, chillax, di ba? Tapos, and then, pag malamig na ulo, o yun, pag-uusapan na. Ganun, ano. So ito si Moses ay wala na siyang choice, kundi maghahabili na lang siya, no? So, piniprepare na niyang Israel sa kanyang pag-alis. Yan yung dapat na ginagawa natin, na nagpiprepare na tayo sa maiiwan, no matter gaano katagal yan. So, paano natin ipiprepare? Tuturuan natin sila ng kanilang mga dapat gawin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sabi sa Biblia ah, ah, sabi niya doon sa greatest commandments, and you shall teach them diligently. You shall teach them diligently to your children and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. Talagang ito yung preparation. Ipiprepare natin ang mga anak natin, ang mga nakapaligid sa atin, in preparation for leadership. Kasi ang leadership is temporary. Hindi siya ang Panginoon lang ang permanent. So, ang role natin ay kailangan natin i-prepare ang mga tao na nasa paligid natin. Ganun, ano. So, tapos, in this case, prepare na rin niya si Joshua at para walang gulo kasi marami mga gustong mag-leader-leaderan eh. Si Joshua, sinabi na niya ito, pinili ng Panginoon. Pinili si Joshua ng Panginoon, hindi ni Moses. Ang Panginoon ang pumili. Kaya ang Panginoon ang pumipili ng mga leaders. Kung sino ang pinaka-faithful, siya ang pinipili. Kung sino ang pinaka-humble, pinaka-faithful, siya yung binibigyan. Yung desidido talagang maglingkod. Hindi yung pinakamagaling, hindi yung pinakagwapo, o Mm. pinakamalakas, o pinaka-influential, kundi yung baliktad nun, yung humble na willing mag-serve. No? Um, in my case, sa Light of Messiah, dahil sa nakita ng Panginoon kung ano yung nasa puso ko at yung mga leaders ahead of me were disqualified sa um, kanilang unfaithfulness. And may iba silang motive. So, Mm. yun ang nangyari, no? And even when I tried not to serve, muntik-muntikan din ako. So, mabuti naging merciful sa akin ang Panginoon. So, yun ang ano natin. No? So, in any case, ipiprepare natin
ang mga successor natin, not necessarily, oh, matagal pa noon, bata pa ako, okay lang yan. Hindi, it takes time. Si Moses, prepare niya si Joshua for 40 years. 40 years. So, kung may 40 years pa tayo, simulan na natin. Di ba? So, yun ang preparation, ano. Ngayon, ang pangalawa dito na gusto kong i-emphasize, uh, yung call to courage and strength. Huwag daw tayo matatakot, ano. Deuteronomy 31:6 to 8. Sabi niya, yung isang sikat na verse diyan, be strong and courageous, do not fear, for the Mm-mm. Lord goes with you. Ito yung sinasabi ng Panginoon na I will never leave you nor forsake you. Ito ginagamit ito lagi ng mga ng mga tao as a verse parang to encourage themselves. Okay din naman. Maganda nga dahil ginagamit nila 'yon. Hindi sila sa sariling strength and all. Pero merong condition 'yan. Ang Panginoon will be with us if and only if we keep His commandments. Otherwise, niloloko lang natin ang sarili natin. Ah, Sinasike lang natin ang sarili natin. Parang pinalalakas lang natin ang loob natin sa something na hindi totoo. Mm. So, Marami tayong, Brad, marami tayong mga examples na makikita sa Torah, yung mga leaders na yun, kung paano sila pinili. And at the same time, ay merong gusto, merong ayaw, pero palaging ang Panginoon pa rin ang nasusunod. yan. Oo. So, yan ang ano riyan eh. Marami kasi, mahilig kasi yung mga Mm-mm. tao gumamit ng mga verses. At Mm-mm. ito ginagamit nila to to una, kumbinsihin ang sarili nila. Palakasin ang loob nila. Pangalawa, para malinlang nila yung ibang tao. Mm-mm. Wag sanang ganun. Wala. Mm. Tama yung sinabi mo, Brad, kanina, na yung standard ng Panginoon hindi nagbabago. At yung sample niyan ay yung kung paano namumuhay yung mga tinawag niya mga leaders, mga propeta, mga, ang mga hari, kahit si David, ay nandun yung standard. But although makita din mo may mga story din na nagkakamali din yung ibang pinili, but then yung faithfulness ng Panginoon nandoon. At sa New Testament, yung kagaya ng binanggit sa Timothy, yung standard din ng pagpili ng mga leaders sa congregation. Although yung time na ito sa Torah ay ang Panginoon mismo talaga nag-appoint. But then, yung iba dahil iba na yung sa New Testament, hindi na sila direct na na no direct communication sa Panginoon. And yet, iniwan niya yung mga standard na yon na kanila hanggang ngayon ay kanilang kinikip. Standard pagpili ng mga leadership at mga mangunguna, mga tagapagturo. Mhm. So, ito ay yung promise na ito, be strong and courageous, do not fear, for the Lord Mm. goes with you. Ito ay reassurance for both Israel tsaka kay Joshua, no? Pero Mm. it goes farther sa mga tao who will be God's people. So paano ka Mm. magiging God's people kung nag-pray to receive Yung may ka charge ba? sila. Nag-pray to receive ka o member ka ng church, nag-pray to receive ka kay Jesus Christ as your Lord and Savior, ikaw ba ay tao na ng Panginoon? Yung gano'n, ano? Mm. Unang-una ito, again, ulitin ko, ito'y assurance sa Israel. Hindi, Para sa mga lingkod. hindi ito Mm. sa church, no? Um, sa kay Joshua, sa leader ng Israel. So, Mm. and both of them, yung Israel sa si Joshua, maski si Joshua towards his end, ano, or yung Mm. leadership niya hanggang siya ay yumaon, talagang faithful siya sa Torah. So kung pinangakuan sila ng Panginoon ng ganito dahil nakita nga ang faithfulness nila sa Torah, sa Panginoon in His words, no? So dapat
kung gusto natin makakuha ng the same encouragement, the same promises, dapat gagawin din natin kung anong ginagawa nila, no? Um, at kung anong inuutos sa kanila. Kasi hindi pwede yung promise lang kukunin natin, pero yung condition to that, yung premise, hindi mo ginagawa. Yung gusto mo lang yung Mm. promise, not the premise. Ayaw, gusto mo yung ano lang yung sweldo pero ayaw mo ng trabaho. Parang gano'n ang dating nun eh. Um, ito, makukuha natin to, makukuha natin yung lakas, ano? Dahil sa presensya ng Panginoon. Ang Panginoon is only present kapag tayo ay faithful sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya. Sasabihin, merciful and gracious ang Panginoon. Again, ang mercy ng Panginoon is given to those who are repentant. Repentant. Ang grace niya is given to those who are faithful. Kapag hindi ka isa dun sa dalawa or both, huwag ka nang umasa, no? Kasi niloloko mo lang ang sarili mo. Yun eh. Again, ang mercy ng Panginoon is given to those who repent with truthfulness talaga. Talagang true repentance. Talagang nagbagong buhay na talaga siya. Talagang ayaw na niya umulit. Ganun, ano. Yung grace is given sa mga faithful sa Kanya. Nagkikip ng Kanyang commandments. Yun ang difference. No. Ngayon, ito, um, ang ano nito, ang application nito, no? Kapag tayo ay humaharap sa mga bagong panahon, mga panahon na crisis, mga panahon ng uncertainties, mga panahon ng bagyo, literal and symbolic, no? Katulad yan sa Pilipinas, maraming uncertainties dahil sa malalaking mga kaguluhan, mga na-discovering mga corruption, no? So hindi malaman ngayon kung gaano ka-stable ang gobyerno. Sila-sila nag-aaway-away na, nagtuturoan, naglalaglagan at nagtatakipan, no? So hindi natin alam kung anong mangyayari. On top of that, may mga pending wars, may mga tariffs na nagpapataas ng mga bilihin, may giyera sa Europe, may giyera sa Middle East. Maraming magulo. Nag-aaway-away ang mga bansa. Kingdoms rise against kingdoms, nations against nations. So maraming ito, lahat ito, maraming uncertainties, no? Dito, kailangan natin yung ano na yon, yung encouragement na yon, to be strong and courageous, do not fear, for the Lord goes with you. Especially sa yung mga ano ng mga milestone nila, gagraduate from high school to university, it's an unknown thing. Yung mga gagraduate ng university at magtatrabaho, ando dun sila sa next phase, ano? Unknown. Yung mga magmamigrate, yung mga magtatrabaho sa ibang bansa, yung mga magre-retire, laging may bagong segment sa buhay natin eh. Mag-aasawa o mag-aanak or anything. Even the next day is uncertain. Di natin alam kung magigising tayo, ano ba meron bukas, maganda ba panahon, di ba? Hindi natin alam. So, ang ano natin dito, ang pinaghahawakan natin, yung promise ng Panginoon. Be strong and courageous, do not fear, for the Lord goes with you. Pero, ulitin ko, na ito ay valid lamang kapag sumusunod tayo. Kaya nga sabi niya sa maski sa Israel, hindi ako sasama sa inyo kasi baka mapatay ko lang kayo along the way. Sabi ng Panginoon eh. Magsisend na lang ako ng angel. Kasi sa katigasan ng ulo nyo, baka mapatay ko lang kayo eh. Kaya nag-iiwas din ng Panginoon ng ano dahil baka mabigla siya ubos. Di ba ganon? So, ang point dito is nagagalit siya kapag hindi natin sinusunod ang kanyang utos. Okay? Ang pangatlong puntos natin dito is yung utos na dapat binabasa ang Torah publicly.
So, kaya dito meron tayong mga readings. Kaya maganda rin may internet tayo. Nababasa ito publicly. Utos ito eh. Mm. Minimum is once every 7 years. Minimum. So kung mabubuhay ka ng 70 years old, at least narinig mo ng 10 times ang Torah. Di ba? Mm. So, minimum yun, ano? Every 7 years. So, ang cycle niya is yung Shemitah. Ibig sabihin, pag nagpahinga na, may reading din. No? Um, pero kung gusto natin basahin, siyempre, tayo, ginagawa natin every year. Nababasa natin yung Book of Law. Kaya natin paulit-ulit binabasa discussion natin ay yung Torah every Shabbat. Kasi ito ay part ng cycle natin. So, kung masusundan natin ang programa, ay nabasa na rin natin ang buong Torah. At ilang beses natin ginagawa yan. Ito'y pang ilang taon naman natin ngayon, Sister Deb? 4 years? 5 years? 2020 tayo, 5 years. 25 years. So, ibig sabihin, Tayo pandemic. nakalimang beses na natin kasi may dalawang parsya na lang na natitira. Exhaust. Tapos na naman Mm. natin. Oh. So, Nag- ano naman ito sa YouTube, sa Facebook, sa Light of Messiah Sorsogon Ministry, nakalagay din 'yon. Um, yung mga videos, no? So, hindi siya inaalis. So, ito yung maganda sa atin ngayon, no? Again, Mm. every 7 years, during Sukkot, binabasa ang Torah. Ngayon, panahon ngayon, ano? Ang purpose nito ay para ang mga lalaki, mga kababaihan, mga anak, pati yung mga dayo ay makarinig at matutunan na magkaroon ng takot sa Panginoon. Ang problema kasi ngayon, wala nang takot ang mga tao sa Panginoon. Ang madalas na binabanggit ay yung kanyang mercy, ang kanyang grace, which is true. Gracious talaga ang Panginoon at merciful talaga siya. Pero ang hindi tinuturo na nagagalit ang Panginoon, na siya ay nagbibigay ng justice, na siya ay, ah, alam niyo po ba mga kapatid, mga kaibigan, na ang Panginoon ay pinagbabalibag niya yung mga lamesa ng mga tao doon Mm. sa templo dahil ginawang palengke ang kanyang sambahan ng kanyang ama. Para sa bahay. Nagagalit, Labas ng templo. nagtabog, nag ano talaga, nagwala. Technically, parang ganun yun, nagwala. Ang lakas niya eh. Kayang-kaya niyang So, maging careful tayo. Kasi si Yeshua, hindi lang, ang alam lang kasi natin sa kanya, yung isang portion niya na mabait, mapagpasensya, mahaba ang, mahaba ang pasensya, na Mababain. mapagmahal, ano. Pero meron din siyang ikinagagalit. Ang isang nagtitrigger ng galit sa kanya ay kapag ka inano natin ang kanyang ama. Pagtungkol sa kanyang ama, yung ama natin na nasa langit, napaka-zealous niya, nagagalit siya. So anong mga ito? Yung commandments ng ama, pag hindi natin sinunod, may kalalagyan ang isang tao sa Panginoong Yeshua. Siya ang mag-aano Siya ang magpapanish. Kasi siya ang nagbigay ng law. Pero galing sa ama yon. Kung hindi natin sinunod ito, may kalalagyan talaga tayo. Okay? So, having said that, anything about sa ama, sensitive ang Panginoong Yeshua. Gracious siya, merciful siya sa mga repentant at obedient. Kapag ka hindi binabaliwala natin ang God of heaven, at ang isang pagbabaliwala natin sa Kanya ay yung hindi tayo nag-a-appear sa Kanyang appointed time. Aba, mas gusto pa nating mag-appear sa ibang araw dahil trip natin. Yun ang gusto natin eh. Bakit ba? Di ba? Gusto ko linggo. O gusto ko Pasko. O bagong taon. O mga ganun eh. Di ba?
yung inutos niya, ito, makikipag-meet tayo sa Ama on His day. Pag hindi natin ginawa, tapos aasa tayo na ah, magiging merciful sa atin ng Panginoong Yeshua, mag-iingat din. Kasi nagagalit din siya. Sobra nga siya magalit pag tungkol sa kanyang ama. Sabi niya nga, magkasala na lang kayo sa akin eh. Sabi niya eh. Huwag lang kayo magkasala sa banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay espiritu ng kanyang ama. Yun Mm. yun eh. So, pagka yun binastos mo, may kalalagyan ka rin. So, sabi niya sa akin, kayo sa akin na lang kayo mag-ano. Huwag lang sa banal na espiritu, sabi niya. At lalo na sa kanyang ama, kaya na direkta. No? So, um, yun, ano? So, dapat tayo ay magkaroon ng takot sa Panginoon para pag may takot tayo, ano tayo? Maingat tayo, hindi tayo, yun doon ay tayo nagiging repentant. Pag repentant tayo, doon tayo nakakatanggap ng mercy. Ngayon, pag napatawad na tayo at nagsimula na tayong maglakad sa utos ng Panginoon, sa kanyang mga Torah, doon naman tayo nakakakuha ng kanyang grace. Kaya nga sa ano natin, sa benediction natin, may your face parang shine upon us. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng parang approval, sign of approval. Parang equivalent yun sa nakangiti sa atin. Kasi hindi naman natin nakikita ang mukha niya. Especially mukha ng Mm. Father, kahit angel, hindi nakakakita eh. Pero yung pag-shine ng ano niya, ng face niya means sign of approval. Kapag wala yun, tumalikod siya, ibig sabihin, he turns his back on us. Yun ang nakakatakot doon. So, the fear of the Lord is beginning of wisdom, no? So, yun ang ano natin. So, ituturo natin ang maging responsable ang mga next generation. Hindi siya religious thing. It is a matter of survival. Ang pagbabasa ng Torah at pag-aaral ng Torah, hindi ito religious thing. Ito ay necessity kasi ito ang survival natin dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. So, very important. So, tuturuan natin ang mga anak natin kasi paano naman natin matuturuan kung tayo mismo hindi gumagawa? Di ba? So, yun ang problema ron. So, dapat, ang application nito, ang salita ng Panginoon ay dapat siya ang sentro ng ating buhay. At ito ay ipapasa natin sa mga next generation para maipasa rin nila sa next generation and on and on and on. No? Ngayon, ang next dito ay sa Deuteronomy 31:14 to 18. Hanggang 30 lang itong verses dito, mga kapatid, mga kaibigan. Mm. Alam ng Panginoon na magre-rebelde ang mga Israelites, no? Sabi niya pag pumasok kayo sa ano sa land of promise, pag wala na si Joshua, magre-rebelde na yung mga tao. Wala na. Ito yung tinatawag na assimilation. Ang assimilation ganito. Ah, ano ka yung nakisama. Makisama ka naman. Yan yung usong term sa Tagalog. Makisama ka naman, wala kang pakisama. Ang ibig sabihin nun, you assimilate. Gawin mo kung anong ginagawa namin. Dapat marunong kang makisama. Dapat, sabi nga nila, when you're in Rome, be like a Roman. Yun yung assimilation. Yun yung ayaw ng Panginoon. So, ang sinasabi doon, na kaya ang mga tao nung pagpasok nila ron ay nag-worship na rin sila ng mga gods kasi nakisama sila eh. Para may pakisama, maganda yung samahan. May pakisama. Pero ang problema, ang Panginoon ang nawala sa kanila. Ito, no, binigyan ko ang example kanina, diniscuss ko ito sa mga anak ko kanina. And gusto kong i-share din sa inyo. Ang mga tao na hindi believers, yung mga tao na nasa mundo, marami rin sa kanila ay successful, mayaman, Mm. masaya ang buhay,
parang blessed sila, no? Sabihin na natin na nagbabasa rin sila ng Bible and what have you. So, whatever it is. Kung ano man ang ginagawa nila. Tapos, ang isang believer na sumusunod sa Torah, okay din, binibless din and everything. Pero the moment na siya ay nag-join, kapag sinimula na niya gawin ulit, yung mga ginagawa ng mga taga-mundo, nag-assimilate na siya. Ang mga taga-mundo, na the same ang ginagawa, ay blessed pa rin. Yung mga believers ay hindi na blessed, punished na. No? Ba't ganon? Di ba? Unfair ba ang Panginoon? Hindi po. Kasi ganito yan. Gusto kong linawin na ang general blessing, yung general blessing, ibig sabihin yung ulan, yung araw, Mm-mm. yung hangin, yung pagkain, yung tanim, yung pananim na ano, sa Panginoon galing yon. Meron mga special blessings na yung magandang trabaho, magandang negosyo, maraming pera, maganda ang buhay, masaya ganun. May mga special yon eh. Depende yun sa kung ano, it's a gift. Okay? Ang mga nasa mundo, may gift sa kanila ang kanilang mga gods. Kung sino pinaniniwalaan nila, yun ang nagbibigay sa kanila ng swerte, ng blessing, ng mga kung anong kailangan nila. Okay? Pero, ano ang kapalit nun? Sa dulo nun is death. May ano yun eh. May kapalit yun eh. Kapag tayo sumusunod sa utos ng Panginoon, may blessing din tayo. Pag ang Panginoon, the God of heaven, the God of the Bible, nagbigay sa atin ng blessing, ang end niyan is life. Yun ang difference ng dalawa. Yung isa binibless din, pero death ang kadugtong nun. Okay? Mm-mm. So, magkaibang blessing nun. Ngayon, kapag ka ang isang believer na God's people ay nakipag-assimilate, nakisama sa mundo, hindi siya pwedeng i-bless ng gods ng mundo. Kasi wala siyang magagawa kapag pinanish ng God of heaven ang kanyang mga tao. Okay? So, kaya magtataka ka bakit sila pare-pareho lang ginagawa natin pero grabe naman ang kamalasan sa buhay ko, di ba? Eh kasi nga lumayo ka sa Panginoon eh. Pareho lang kayong ginagawa ng makamundo pero siya mapayapa pa rin. Marami siyang pera, maganda ang buhay niya, maganda pamilya niya, ganun. Pero yung kaduluduluhan nun is kamatayan. Walang magawa, hindi siya pwedeng i-bless ng gods of the world. Demons, devils, or whatever it is. Kasi may nagpapanish na greater than the gods. Okay? On the contrary, kapag tayo binibless din ng Panginoon, wala rin magawang punishment yung gods of the world. Kasi greater is He who is in us than He who is in the world. Darating ang time na itong mga taong ito will be punished together with their gods, katulad ng mga Egyptians and the gods of the Egyptians were punished by God of Israel. Wala rin silang magawa kasi mas powerful ang God natin. Okay? So, anong pipiliin natin? Yung God of the world, gusto natin makisama dahil mukhang okay naman ang kanilang buhay. O yung God of heaven, who is also the God of Israel, the God of the Bible. Di ba? Pareho kayang magbigay ng blessing. Yung isa leads to death, yung isa leads to life. Kaya nung sinabi ni Moses, I give you death and life, curses and blessings. Ito yung way. Dalawa lang yan, walang gitna yan. Kaya sabi ng Panginoong Yeshua, wide is the gate. Sabi pala niya, do everything that you can to enter into that narrow gate. For wide is the gate that leads to death, and many goes into it. But narrow and straight is the path that leads to life, and only few Mm-mm. finds it. Konti lang ang nakakahanap nito. So yun daw ang gawin natin. No? Kaya importante na lagi natin tinitingnan ang Torah. Pagka naliligaw tayo or nasa lugar tayo na hindi natin sigurado, pabalik-balik yan. Binabalik-balikan natin yung mapa. Saan na ba tayo rito? Mm-mm. Yan yung Torah. Now, ako rin, as an engineer, as a practicing engineer,
Pag nasa construction, laging binabalikan namin yung plano. Ito plano, itong ano next natin gagawin ito. Ang map and plans ay Torah. Yan ang mapa ng buhay natin, yan ang design, drawing ng ating Rules and directions. yung mapa, yan yung direction, Torah yon. Yung design, yan yung paano natin ibibuild ang buhay natin, paano natin gagawin. So, nasa Torah yon, no? Kaya very important na lagi natin tinitingnan yan every day, every hour Mm, of the day, mm. pinag-uusapan natin para baka may alam ka na may ano na hindi ko alam o alam mo na hindi ko alam o alam ko na hindi mo alam or na-confirm. Oh, may nalaman ako ngayon. Ay, ganun din sa akin. Pareho tayo. Confirmation or redirection. Marami yan eh. So kaya sabi ni Joshua, do not let this book of law depart from your mouth. You meditate on it day and night. Yung hindi aalis sa bibig, ibig sabihin ng lagi natin pinag-uusapan. Wala nang ibang Mm. lumabas sa bibig, kundi Hindi, yun. hindi siya dapat mawala sa lahat Oh, ng ating ginagawa o aspeto ng buhay. yes, Naalala ko rin, Brad, sa Joshua 24 verse 15, sinabi rin ni Joshua na choose, sabi nga, piliin daw natin. Sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites, uh, the gods who is not the God of Israel, in whose land you are living. But as for me and my house, we we will will see. serve the Lord. Yan, okay. So, yan yun ano, yan yung isang bagay na nagagawin natin. Kasi dito no, makikita natin ang lalo na ang pinag-uusapan ngayon, hindi lang daan libo, hindi lang milyon, hindi lang daang milyon kundi bilyon eh. Bilyon yung mga nawa. Grabe bilyon no. Pero Oh, Brad, gusto ko rin banggitin dito yung latest ngayon na issues or latest news tungkol dun sa isang pinatay na wala, evangelist siya o ano yun. oh yeah. Si Kirk. Oh, So, dahil sa kanyang kamatayan na lumitaw yung division na ito pala yung mga leftist at yung mga for Kirk ay more on, sabi nga, hindi ko siya kilala pero minamasdan ko yung kanyang mga sinasabi na nagre-relate sa mga salita ng Panginoon. And yet, dahil sa kanyang ginagamit yung mga salita ng Panginoon, lalong nagalit at pinagbintangan pa siya na hater siya. oh, Siya na ngayon naging hater, kaya siya pinatay. oh. Okay. Well, So, one thing though, na-mention mo yan, alam niyo po mga mm, kapatid, mga kaibigan na si Kirk actually is a Sabbath keeper. yes, So, nanood ko siya. sabi niya mismo talaga yon. Pero anyways, going back dito sa mga issue ngayon sa Pilipinas, for few years, na-enjoy nila yung billion-billion eh. Ngayon, anong Mm. kadugtong nun is death. Ngayon, nanginginig sila sa takot, baka mapatay sila. Makulong, mapatay. Kasi Hindi ganun sila talaga, i-judge ng tao. Tao ganun, magja-judge sa kanila. ganun talaga Hindi kumilos ang ang, gobyerno. dulo Ang ng batas. blessing na galing kay Satanas ay kamatayan lagi yan. Pero yung blessing na galing sa Panginoon ay buhay yung dulo niyan. So pipiliin natin ano bang gusto talaga natin, no? Ngayon, sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 31:14 to 18 na magre-rebelde nga ang mga tao. The moment na namatay na si Moses sa si Joshua, mag-ano na sila, kanya-kanya na. Yun na yung Book of Judges, no? So nangyari nga yun. Ang point dito, kapag hindi natin tinuruan maigi ang ating mga anak, darating ang panahon na sila'y lalayo. Mapapanis sila, and, hindi natin alam kung sino sa kanila o ilan sa kanila ang makakabalik. So, iaano natin, we have to do everything we can na walang mawawala sa kanila. Tandaan po natin, even kay Noah, sa tatlong anak niya,
Isa lang talaga ang naiwan sa kanya, si Shem. Mm. Sa anak ni Abraham, kaibigan ng Panginoon, friend of God, 8 ang kanyang anak. Isa lang ang ligtas. Si Isaac, 2 lang anak niya kambal. 50% lang ang nakaligtas. Pero si Jacob, 12 yung anak niya, lahat ligtas. Yes. So, dahil talagang tinutukan niya siguro mga anak talaga niya. Talagang Mm. talagang nakafocus siya na ang mga anak niya ay nai-prepare niya in short. Kaya makikita natin dito paano yung buhay ni Joseph maski nung wala nakahiwalay na siya, hindi siya nagtanim ng galit, hindi siya naghigante, Mm. naging masipag pa rin siya, tinanggap niya sitwasyon. He trained Jacob trained his children well. Yun ang gayahin natin, ano? So next is yung Song of Witness, ano? Actually gumawa rito. Ah, pinasulat yung song kay Moses dito sa Deuteronomy 31:19-22. Yung Haazino. Ha Haazino, which is ito yung Song of Moses din, na as a witness. Kakantahin nila ito in a way na nire-remind sila na sila ay magre-rebel. So, Mm. parang ano yun eh, parang ganito eh. Balang araw, Paalala. may rebelde at ako ay parurusahan. Kinakanta nila sa sarili nila. Parang ganon. I'm not saying that the exact words, of course, pero sinasabi ng Panginoon, kantahin nyo ito para matandaan ninyo. So, nagiging kanta siya. Um, na as a witness sa mga taong in the future. Na ito, may kanta tayo na sinabi na ng Panginoon na pag tayo ay umiwalay sa kanyang sa kanyang kautusan, ay tayo ay mapapanish. Ngayon, Sister Deb, maano ko lang, maidugtong ko lang. Ang mga kanta ay laging about blessings, about yung mga pang feel good. Hindi pinag-uusapan ng kasalanan. Walang Mm. walang usapan sa kasalanan, walang bad vibes sa eka nga sa kanila eh. Ang problema sa ganun, walang fear of God. Samantalang kung subukan mong kantahin na kapag hindi ako sumunod sa utos, ako ay pupunta sa impyerno, ay malamang susunod ka sa utos eh. Kasi kinakanta mo na nga eh. Di ba? Ah, Reminder na reminder yun eh. ng Oh, pero ng pag ako'y magiging sumunod sa utos, ako'y resulta pupunta ng bad sa result. kaharian ng Panginoon. Mga ganon. Ganon ang kanta dapat. um, minsan mali yung ano natin, mali yung intindi natin eh, no? Um, okay din naman yung mga kanta na we praise God. It's okay to praise God through songs. Pero sabi niya, we show Him that we love Him by keeping His commandments. Hindi niya actually sinabing, you show that you love me by singing songs to me, by singing praises to me. You don't show the love to the Tapos, Father by praising Him. wala kayong kanta na I love you, Lord. Ayun nga. Tapos, sinagot ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Yan, no, di ba? So mas maganda kung merong nakakapakinig sa atin na songwriter. Ang isulat Mm. mo ang isulat natin yung songs na magre-remind sa atin na pag tayo humiwalay sa Panginoon, may Mm. punishment tayo. Parurusahan tayo ng sobra-sobra. Ngunit kapag tayo naman ay sumunod sa Kanya, ay abundant blessings and life and protection naman ang ibibigay. Para nare-remind tayo, hindi puro Wala pang nagagawang feel. kanta na ganyan. Meron nga itong Haasino nga eh. May kantang ganun. Hindi Okay. lang kinakanta ng Ito pala mga yun. Christians kasi wala naman silang ganun. Pero ang ibig sabihin, um, ang point doon is, ang inuutos sa atin is reminder, no? So, nire-remind ng Panginoon ang Israel na huwag sila magkakasala dahil yun ang ano ron eh. Kasi ang music, kaya mo mas mabilis ma-memorize yung ano eh, yung anything maski yung mga liturgy pagpakanta eh.
pakanta, di ba? Maski nga sa ano yung, sino ba nakaka-memorize ng Galatians 2:20? Di ba? Mahirap i-memorize yun for other people. Pero pag sinimulan mo na kinanta, I've been crucified Oo. with Christ, nevertheless I live, but Christ liveth in me, yet not I, but Christ liveth in me. So, mas kabisado mo dahil kinakanta mo, right? Ito rin Mm. yung way ng pagturo sa mga kabataan through songs. So, kaya pag tinuturo natin ang Shema, ang Bihabta, mga songs na ganon, natututunan nila ito, no? Mas closer to the heart. Mas mabilis ang memory, no? Pero ang true worship dito is not about words, kundi about action. About action, about conviction, saka restitution, no? Yan yung mga ano natin eh. Restitution in what way? Tayo, ganito no, mga kapatid, mga kaibigan. When we give to the poor, to the needy, to the helpless, part yan ng restitution natin eh. Ay, pinatawad na ako ng Panginoon. Yes, pero part pa rin ng restitution yun. Nagbabayad tayo. Nagbabayad pa rin tayo. Yun yung way natin magbayad. At By saka, always remind pa rin natin ang ating mga kapatiran na huwag natin kalilimutan na kahit tayo napatawad, may mga kasalanan na kailangan pa rin nating bayaran yan. No. physically sa mundong ito habang buhay tayo. Kasi part Yung ng mga ano yun eh. ating ayusin, na Yan. pwede pa No. nating kagaya ng kung may kaaway tayo, aalisin yung galit, mag-uwi ng tawad, parang gano'n. Part yan And ng ano eh. also, kung ikaw ay nagnakaw, kailangan mo ibalik yung ninakaw mo, Di ba, kausapin ano mo yung sabi ni Zacchaeus? Kapag meron akong na agrabyado, may nanakawan ko, babalik ko 4 times. hmm, Ito yung ano eh, ito yung pwedeng nagbibigay pinatawad ka lang, libre tayo. ka na sa lahat. Ito yung way na pinapakita natin na tayo talaga ay seryoso sa ating repentance. Nagbabayad tayo unti-unti. Kung meron, babayad tayo. Yun yung way. Kasi hindi naman natin mabayaran ng Panginoon. How can we pay God? Right? We can only do Eh that. kung hindi na natin magawa sa Akala kapwa, kasi ng iba, pag nagbigay sila sa church, yun ang bigay nila sa Panginoon. Hindi naman ganun yun eh. So, tapos nanineglect nila yung poor, yung needy. Pag may mahirap yan, ayan na naman mahirap yan. Hindi magtrabaho, lakas-lakas. Pero kung makapagbigay dun sa simbahan, tsaka sa pastor, ang lakas eh. Mas malakas pa sa... anyway. Ang point ko rito, kung gusto nyo magbigay doon, okay lang. Pero wag natin kalilimutan ang mga mahihirap, mga dukha, yung mga hindi nila kayang tumulong sa sarili nila. Mas maganda yon, no? Nabanggit ko nga one time doon sa, I think, last Shabbat or the other Shabbat na I forgot. Yung, ano yung function ng angel, no? Um, alam natin may mga angels. Tama, di ba? Pinoproteksyonan tayo. Hindi natin sila kilala. Hindi natin sila alam kung nasaan sila. Hindi natin alam kung anong ginagawa nila. Pero alam natin na tinutulungan tayo. One way or another. Pero since hindi natin sila kilala, ang pinasasalamatan natin ng Panginoon. Kasi all glory belongs to God. Kaya importante sa atin, tinuturo rin ng Panginoon na pag nagbibigay tayo, tumutulong tayo, dapat sikreto. Hindi yung pina-announce natin, oh, ganon. So, pag may sikreto, tarpaulin pa. pag sikreto ang tulong, we are acting yung parang angel. Para tayong angel. We become an angel of God to other So people. hindi kailangan Brad i-post. Hindi kailangan i-post. Nagiging para tayong angel of God to these people. Tapos, they praise God in heaven. Who, Because of the because of our kindness, because of our goodness, because of our generosity, because of our yung ano natin, loving kindness. Na hindi tayo humingi ng favor sa kanila, hindi natin. Basta anonymous tayo. Yung mga unexpected help. Yung kaya nga, yun ang sinasabi ng Panginoon eh. Yun ang gusto niya. Yun ang function ng mga angels niya.
So, and we become like them when we do the way they do it. And then we give glory to God. Kaya sabi ng Panginoon, let your light so shine before men so that they will see your good deeds and glorify your Father who is in heaven. So, minsan, makikita nila. Kaya ganito lang, hindi lang basta uh, material things o pera, whatever. It goes with good words, kind words, encouraging words, all those things. Um, it goes a long way. No, hindi lang ano hindi lang yung pera tsaka yung pagkain or goods, kundi yung being good to others, being kind to others. Smile, libre yun eh. Pag nag-smile ka, mag-i-smile back yun and they feel good about it. Yung pagbibigyan mo sa traffic, okay, come, mauna ka. Hindi yung, unahan kita yan, bahala ka dyan sa buhay mo. Galit na galit. Bubusinahan ka, ganun. Yung being good goes a long way. Pero hindi lang puro salita. Dapat may gawa din. So, you become what God wants us to be. No? So, ngayon, si Moses, diniliver niya yung Torah. Nagsulat ulit siya ng Torah. At itong Torah na to ay nilagay sa katabi ng Ark of the Testimony. So what does it tells us? Laging may dalawang ano yan, dalawang witness eh. Ang Ark of the Testimony, tsaka yung scroll, Ark the testimonies inside yung ano na yon, yung ng temple. So it goes in our hearts the same way. Yung Ark of the Covenant represents Yeshua or God Himself, right? Pero on, inside that also, sa heart natin, dapat andun din yung Torah. So hindi pwedeng Ark of the Covenant lang, hindi pwedeng ang Panginoon lang. Side by side yan, magkasama. Ang Word of God and God Himself. Yun ang dapat kasi yung Holy of Holies, kung tayo ang temple ng Holy Spirit, ang Holy of Holies ay yung heart natin. Na ando doon nagdidwell ang Panginoon, pero ando doon din yung Torah. Dapat magkasama sila. Hindi lang yung Panginoon, ano? So we should understand that. At yung final warning ni Moses, ano? Sa Deuteronomy 31:28 to 30. Ginather niya yung mga elders, mga officials, at inulit niya ulit yung mga final words, yung mga habilin, ano. Ah, sabi niya, ang rebellion ay siguradong mangyayari pagkamatay niya, no? So, inabilinan na niya, hinabilinan na niya na ano nyo, ipaaral nyo yung aasino. Mahaba yan eh. Kahit nga ako, hindi ko na ano pa yan eh. Napakahabang ano. Pero yung mga sages na memorize nila yan, no? So anong application nito? Yung mga wise leaders ay piniprepare na nila ang iba, yung mga kasunod, sa faithfulness, ano, beyond their time. Itong mga katulad nito, itong mga recording natin, Sister Deb, ay it will last a long time. Kasi andyan dyan lang siya, hopefully, no? Na hindi mabura, hindi Naisip ko malilit. rin, Brad, Oh, kahit mamatay tayo, yung mga apo natin, oh, pwede rin lang balikan. mababalikan. Makilala pa Oh, nila yung mga kanilang mga ninuno. yan. Oh. At So, ito, this is a blessing pa rin. mm, yan. No? Kaya napakaganda na maiano natin ito. Pero ganito eh, kung naging patient lang sana pa si Moses, konti na lang eh. Kung hindi sana siya nagkasala nun, na ihatid niya ang kanyang mga tao sa land of Canaan. Naituro pa niya baka hindi kaagad nagrebelde or nabawasan ang possibility na magrebelde, no? So ano yung ano sa atin yan? So we have to do everything we can na maging faithful tayo sa Panginoon para humaba pa buhay natin,
para Mm. mag-guide pa natin ang mga anak natin hanggang sa pag, pagtanda nila. No? Para pati mga apo natin magaguide natin para yung anak natin tsaka tayo ay ang magaguide sa mga apo natin, no? Sa mga anak nila. And hanggang sila na capable na yung tatay naman, Mm. yung anak natin o nanay, saka yung anak naman ang mag-guide naman sa anak ng apo natin. Mm. So it goes like that. Laging may dalawang ano. Pag umiksi buhay natin dahil sa unfaithfulness natin, ang kawawa yung next generation. So, kaya lesson learned din sa atin yan na maging ano tayo. Pero in any case, kahit meron tayong 5 years, 10 years, 20 years, 40 years, katulad ni Moses, may 40 Mm. years siya to prepare. Dapat piniprepare na natin ang mga tao, ang mga next generation, sa pagsunod sa Torah, anong mga gagawin, paano gagawin, ang mga kapistahan, paano i-celebrate, paano ang Panginoon, lahat itodo na natin para pagka tayo ay tinawag na ng Panginoon, sila ay ready na din at hindi sila mapaparusahan. Okay. Sister Deb, I think wala na yata tayong time, ano? Okay, so tama-tama lang po yung ating oras at napakaganda ng mga diniscuss natin ngayon. Nakatutok po tayo especially kung sino pipiliin natin. Ang Panginoon ba o ang Panginoon ng mundo ito? At alam po natin, alam din natin na our God is powerful at walang sino mang pwedeng makatalo sa Kanya. Kaya sino pang pipili natin? So, bilang conclusion natin, halaw po sa binanggit ni Joshua sa chapter 24, verse 15 ng aklat ng Joshua. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. So, dalawa lang po. Sabi nga, kahit anong hati-hati ang mga tao, kanya-kanyang grupo, dalawa lang talaga ang nag-remain sa mundong ito. Yung mabuti at masama. Ang mabuti ay galing sa Panginoon at ang masama ay galing sa kanyang kaaway. So, nawa lahat ng ating mga listeners ay kampi. Dito tayo sa Panginoon. At alam din natin kung paano, halimbawa na tayo po ay sa lahat ng mga nababasa natin, napapanood ng mga videos, yung mga latest issues ngayon, kahit sa ating government o sa gobyerno ng iba't ibang bansa, mga nangyayari, mga wars, lahat po yan ay ma-assess natin kung tayo po ay 60 kliglig na nakikinig at nagbabasa ng Torah. Alam na alam natin ang galawan ng mundo at alam din natin ang plano at mga ginagawa ng Panginoon. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa buong mundo rin, sa lahat ng bansa. So, yan po ang ating short, sabi niya, conclusion. At ibalik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat pa sa pagkakataong ito na nakapag-usap kami at nakapag-discuss patungkol sa parsya na ibinigay niyo po sa amin na nawa Panginoon ay ito ay magbigay ng kaliwanagan sa mga nakapakinig at makakapakinig nito. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay magyumabog sa puso ng bawat isa at ito ay magbunga ng mga magagandang gawa at mga magandang gawain at makapagbigay kami ng papuri sa inyo dahil kayo lamang po ang may karapatan at karapat-dapat na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Mm. At inutusan nga ni Moses, ng Panginoon si Moses na sabihan si Aaron at ang kanyang mga anak na pagpalain ng Israel, ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarechach Adonai bishmerecha. Yaer Adonai panav elecha vikunecha. Yisah Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom.
The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating pong tinalakay ngayon ay ipopost pa rin natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Source of the Ministries, upang pwede pa natin balik-balikan. Ganun din yung mga nakaraang mga lessons na hinatid sa atin at binahagi sa atin ni Brother Richard. At patuloy po natin enjoy ang ating Sabat ngayong araw nito. At huwag po natin kalimutan ang tunay na nagmamahal ay sumusunod sa instructions ng ating Panginoon. Sa ating lahat, Shabbat Shalom. Shabbat At shalom. ako po yun din ko. Tapos, kailangan ko pa rin sa banggitin, ako po yung lingkod Sister Debbie Torrello with Brother Richard Sison na patuloy na bumabati sa inyo ng Shabbat Shabbat Shalom. shalom.